bentahin natin eh. Build something na it sells itself. What do I mean? Sa lahat ng klase ng product, kahit service man yan, o SaaS man yan, physical product man yan, you can only be as good as yung product mo. At pag sinabi kong it sells itself, ibig sabihin, pagka nakatrabaho mo si client, make sure na may impress siya. At least pasado sa minimum pasado, pero mas okay kung impress. Bakit? Kasi, anong mangyayari sa tingin nyo? Any guess? Terminate. End of contract. Ano yan? Sorry. Yes? Mag-i-end sila ng contract or they would somehow terminate. Tama, tama. End of contract kasi ang daming yung kalaban, dami nating kalaban. So kung hindi tayo nagpe-perform ng maayos, next up, parang sa corporate lang din, di ba? Ganun din naman. Although sa corporate kasi, lalo pag medyo established yung company, once na pasok ka na, kahit magkuya-kuy ka na. Hindi ka basta-basta matatanggal, tama? Pero yung ceiling naman, napakababa. Yung ladder, di ba? So, yung lalo sa yung mga call centers, pero kahit yung iba na established na. Galing ako sa established na na company nung employee pa ako. Ganun yung nakita ko. So, dito, mas unforgiving yung mga clients kasi directly ramdam nila yung mga pinaggagawa mo. Kasi most na magiging clients mo, small businesses, medium, enterprise. No, bihira yung large. From my experience at least, so make sure na solid yung mabibigay mo na value para ma-retain ka ng matagal, number one. So yun, tama yung sagot ni Shalem. So kung tuloy-tuloy yung kita mo, tuloy-tuloy ka makakagain na experience. And number two, guys, nanganganak ang kliyente pag gusto ka nila. Re-refer ka niyan. Imposible kang hindi i-refer, sa totoo lang, from my experience. Unless, sobrang protective siya sa'yo, na very competitive din yung niche, ayaw niyang may ibang makarinig sa'yo. Dahil medyo greedy siya and, you know, baka ano siya, nasa House of Congress or DPWH. Kidding aside. Imposible kang hindi i-refer ng kliyente if they are happy with your services. Okay? Clear yon? So, hopefully, I'm making sense sa mga pinagsasabi ko. So, and hopefully na-motivate kayo to, ano yun, galingan nyo. Never under-deliver. Laging over-deliver if ever. If anything. So focus on building kung ano yung skills, yung niche, kung ano yung expertise na balak nyong i-offer. And then, saka nyo, later on, pag solid na yan, like analogy na dahil kong sinasabi, pag solid na yan, saka ka na bumuo ng bahay o ng building. Kasi kung una, pag-aaralan mo muna paano ka gagawa ng pundasyon, paano ka maglalagay ng electrical dyan sa bahay, mga masonry, etc. Di ba? Pagka okay ka na, kaya mo na sa tingin mo talagang buuin yung bahay, saka ka na rumekta dun sa mga, yung B2B na tinatawag. Business to business. Yung direct ka na sa business owners. Nagigets nyo yung tinutumbo ko? Ikaw na yung direkta makukontrata as the contractor. Parang ganun. Okay, hindi yung, boss, ako, ano ka, foreman ako, or engineer ako, ako yung electrical, kaya ko yan. Mechanical, di ba? Ang bahay, maraming facets eh. Di ba? So, and then, pagka solid na yung foundation mo,
Saka ka na pumili kung anong niche yung gusto mong i-take on. Yun ay niche within the niche. Along the way, lalo pag nagtatrabaho ako sa under agencies or you're getting iba-ibang type ng clients from different niche, real estate, insurance, plumbing, ang daming industries eh. 'Di ba? Sobrang dami, pest control, kung ano man 'yan. Makaka-gain ka ng insights eh. 'Di ba? You gotta think also, halimbawa, yung client mo, how can I scale this niche? Ano ba yung mga pasikot-sikot sa niche na to? Paano ba sila nakakakuha ng clients? Magkano yung binabayad ng client sa kanila on average sa gantong service na sa akin ina-outsource? You get what I'm saying? Parang pag ako bumubuo, nag-apply ako sa construction. Okay, ano ako sa electrical kunyari, di ba? Pero makakasama mo dun yung iba, yung mga gumagawa ng haligi, gumagawa ng iba-ibang facets ng bahay, pintura, interior design, di ba? You observe. O yung may-ari, paano siya nakakakuha ng kliyente? Teka lang may nangungulit na bata eh. Wait lang. Sorry. Anong sinasabi ko? Ayun, yung be a keen observer. Lalo na ako if you're dreaming na alam mo yun, may iba ka pang gusto. Gusto mo mas malaki pa na income. Wala ring masama syempre kung talagang love na love mo yung isang aspect lang eh. Gusto ko lang under ako na ganito, binibigyan lang ako ng work. Nothing wrong with that. Okay? Kung saan ka masaya, walang suportahan ta ka. Walang basagan ng trip. Walang mali dun eh, di ba? May mga ganung tao. Pero if you're dreaming na ikaw mismo yung eventually magiging contractor, ikaw yung re-rekta sa kliyente, kailangan you have to be good at actually you have to be good at everything na ginagawa mo. Make sense so far yung pinagsasabi ko? Lalo sa mga natin, bago pa lang sa freelance. Okay? So mamaya, pwede kayong magtanong ha. And feel free to interrupt din, okay lang. So yung next nun, pagka okay na, ano pang kailangan ng isang freelancer? Negotiation skills. Kasi binebenta mo yung sarili mo eh. Kailangan magaling kang ibugaw yung sarili mo. So your portfolio will speak for itself. Pero at the end of the day, kakausapin ka ng mga clients. Tama? Hindi naman nila kakausapin yung portfolio mo eh. Yung portfolio mo is just the first step para out of the, let's say, 30 candidates, mag-stand out ka. Makuha mo yung discovery call. Tama ba? Hindi. I'm not asking you kung tama ba. Yun talaga yun. Pero from your experience lang, baka, di ba? Kung na-experience yun na. Yun. Di ba? Mag-apply kayo sa kahit saan, Upwork or OLJ, etc. Mayroon kayong kalaban, di ba? Mahina nga yata yung 30. Depende sa industry, no? Baka hundreds. Sino yung magiging shortlist niya? Yung pinaka-standout yung portfolio. So, sa mga freelance websites, yung mismong profile niya yung portfolio. Tapos kung humingi siya ng extra file, dati nga parang resume pa yung sinesend ko eh.
Nakakatawa eh. Kasi galing ako sa traditional, di ba? Corporate. Corpo, yun ang sinesend eh, di ba? PDF file. Anong tawag doon? Resume. Yung resume. Coach, Naalala ko tuloy. question. Hmm. Sa pagkakaalam ko, when it comes to the portfolio, they would ask for like a sample patungkol dun sa ginagawa mo. Mm-mm. Anong may a-advise mo sa, lalong-lalo na sa bago, in which wala naman talagang maibibigay na sample? Okay, good question. Sige, sagutin natin yan. Wait lang guys ah. Okay. Since marami kang kalaban, medyo tagilid ka talaga. Actually, hindi lang medyo. Talagang tagilid ka doon sa may sample work. So, ito yung ways para magawa yan. Kailangan mo talaga mag-create ng portfolio. No other way around it. The only way to do that is by actually doing it sa actual client. Kaya I'm a big advocate na gawin mo ng mababa yung fee or gawin mo for free even pag talagang wala kang ma-build na portfolio. Alam ko So, maraming you're saying na, kasi ako on my end, my portfolio na ako. Kaso nga lang, wala pa akong, yung bang mga sample na kadalasan hinihingi ng client. Like, can you give us a sample of yung ginagawa mo, ganun. Para bang end result Oh, yata yun nga is yung nasa kailangan. portfolio. Oo. Kasama yun sa portfolio. Hindi lang yung Okay. kasama siya sa Parang ganun. kasama siya hindi lang ganito ako, graduate ako ng ganito, hindi siya ganoon. Yung sa mga puti, ang portfolio sa kanila kasama yung mga nagawa mo. Tingnan niyo yung mga profiles ng mga puti sa LinkedIn, for example. Hindi nakalagay doon na graduate lang ako, wala silang pakialam kung saan galing na paaralan or what. Titignan nila ano yung naging experience mo doon, ano yung naging output mo. So, pag nakakuha rin kayo ng experience, try nyo i-record tsaka humingi kayo ng video testimonials sa clients. At kung nasa freelance websites pa kayo, yung reviews dun sa profiles nyo. Okay, dalawa lagi. Para pag later on, pag lumabas na kayo sa freelance websites, meron din kayo ng video. Hey, I've worked with Shalem doing this, blah, blah, blah. She's been great. Kasi yun ang i-present mo sa future clients. Make sense? Makes sense po. So iba yung sample work Meron mga industry na talagang mahilig sila maghingi ng sample work. Talamak dyan, video editing tsaka graphic designing. Hindi ko ini-small time yung mga ganon, pero kasi medyo putyo-putyo yung skills dahil sobrang dami. Kasi ano siya madaling pumasok. 'Di ba? So, kaya marami, since ang dami ng demand, dami ng supply, nanghihingi sila madalas ng ganyan. So, may mga industries na hindi ka pwedeng basta mag-sample work. Pero pwede ka magbigay ng free trial. Okay? Ano example? Sino yung nag-SEO? Ayan, si Bliss. Bliss. Ano nga ulit yung pangalan mo? Bell po. Ha? Newbie lang ako sa SEO. Bali, yeah. Starting pa lang. Marami pang... So, kaya example yan sa SEO, no? Paano ka magbibigay ng free trial dyan? Running hours yan sa'yo. Or kung may team ka. Diba? Hindi siya possible. Maybe you can pwede mo i-negotiate, for example, kung sa freelance websites, try mo lang ako for a month. Ganun yan. Pero hindi